Sa Ebanghelyo, itinuturo ni Jesus ang pagtulong sa may ganap na pag-ibig sa ating kapwa, lalo na yaong naliligaw ng landas. Itinuturo ni Jesus kung paano sila maaaring akayin sa pagbabago at pagbabalik loob. Sa Eucharistia, manalangin tayo na palambutin nawa ng Panginoon ang matitigas nating mga puso at punuin tayo ng pag-ibig at pagpapatawad. Hingin natin ang tulong ng banal na Espiritu upang udyukang magbago ang lahat ng mga nabubuhay sa pagkakasala. Magsitayo na po tayo. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos dahil sa mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Higit sa lahat, ang kanyang pagmamahal at ang kanyang kagandahang loob. Tayo ngayon ay nasa ika-23 linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka namin
sa dakila mong kalwalatian. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesu Kristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Hinirang ng Diyos si Ezekiel bilang propeta at tanod upang himukin ang mga Israelita na magbalik loob at magbagong buhay. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoon. Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya ay mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan. Ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihay, natit kalakasan, tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tugon, Panginooy iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayo inaalaga. Tugon, Panginooy iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. ang kanyang salita ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba, sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, dooy sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila'y nakinabang. Tugon, Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pinaalalahanan tayo ni San Pablo na bilang mga Kristiyano,
Nararapat lamang na mamuhay tayo sa pag-ibig at pagkalinga sa ating kapwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa, ngay ipagbawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa, ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating katabi ng good morning. At higit sa lahat, palakpakan natin ang Diyos na nagkaloob sa atin ng biyaya ng buhay, ng biyaya ng kalakasan. Maganda ang ating panahon kahit maalinsangan.
at marami pang mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Higit tayong nagpapasalamat sa Kanya sa matagumpay at makahulugan nating pagdiriwang ng ating kapiyastahan, sa pagpaparangal natin sa ating lubos na minamahal na ating patrona, ang Our Lady of the Sacred Heart. Kahit nakakapagod, kahit puyat tayo, no? Subalit masaya ang ating mga puso na maging maganda, maayos at matagumpay ang ating mga pagdiriwang. Ipinahayag lamang natin kung gaano natin kamahal si Mama Mary, no? Ang Our Lady of the Sacred Heart. At talagang ipinahayag natin sa Kanya at inaalay natin sa Kanya ang ating pinaka-the best. Hindi man makaganti ang pamunuan ng mission station, bahala na si Our Lady of the Sacred Heart ang gumanti sa mga pagsasakripisyo, sa mapaghihirap, higit sa lahat sa ating pagmamahal na ipinahayag sa Kanya, upang ang Kanyang kaarawan at ang Kanyang kapistahan ay talagang the best, matagumpay, makahulugan at masaya. Kahit pagod na pagod pa tayo, hindi pa tayo naka-recover sa puyat at pagod, no? Ako parang physically, parang pagod pa talaga, no? Kasi kahapon, nag-ayos pa tayo ng woodcraft, no? Sinauli natin yung mga hiniram nating mga lamesa, inayos natin yung covered court, inayos natin yung woodcraft, no? So nilinis natin muli, no? Kasi sunod na araw ay araw na linggo, nilabhan natin yung mga kortina, yung mga mantel na ginamit natin, no? So medyo hindi pa naka-recover, no? Tapos bukas meron tayo uling paghandaan, no? Kasi tayo ang ginawang sponsor ng convenient na mga pari ng mga MSC, no? So mga pari ng MSC mula Bulacan, tapos dito sa Manila, no? Ay pupunta sa atin doon sa woodcraft bukas. Doon sila uli maghahaponan kasama ang mga seminarista. O di maghanda na naman tayo. Good for mga 50 persons, no? Tapos sa araw ng Sabado, bibisitahin tayo ng ating minamahal na obispo. O maghanda na naman, maglinis naman tayo dito. So parang hindi pa tayo naka-recover, pero sunod-sunod na mga events yung ating ginaganap, no? Pero sige lang, basta bigyan lang kita ni Mama Mary at ng ating Panginoon ng kalakasan, no? Ay lahat na ito ay ating magawa ng maayos, no? Kaya may meeting tayo mga officers mamaya, no? 3:00 ng hapon para ma-finalize natin yung pagbisita ni Bishop Ambo sa Saturday, no? So darating siya dito sa Sabado, hindi natin siya dalhin sa woodcraft kasi baka sabi niya maayos na dito, no? So gusto ko na dalhin siya dito, no? Para makita niya na, tapos mag-report tayo sa kanya. Kasi meron tayong binabalak kung ano ang dapat nating maipahayag sa kanya, no? Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-23 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa at higit sa lahat ang ating ebanghelyo, sa aking pagninilay ay naalaala ko ang palagi nating inaawit sa katapusan ng ating banal na misa. At sabi ng awiting ito na ating palaging inaawit ay walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Yan po yung naalaala ko habang binabasa at pinagninilayan ko ang ating mga pagbasa sa araw na ito.
At ang ating mga pagbasa, higit sa lahat, ang ating ebanghelyo ay patungkol sa tinatawag sa in English na conflict resolution. Paano iayos ang mga hidwaan. Tayo ay tinuturuan kung paano ituwid, itama, at ipaalaala ang pagkakamali ng ating minamahal, ng ating kapwa. At ang mga ito ay nakaugat, sabi na ikalawang pagbasa, ang mga ito ay nakaugat sa pagmamahal. Sabi sa English, true love corrects the mistakes, even it is painful. Ang totoong pag-ibig ay handa daw ituwid ang isang pagkakamali, kahit ito kung minsan ay masakit. Masakit kapag tayo ay ituwid at itama sa mga pagkakamali na ating nagawa. Diba kahit sa mga bata, pagpapaluin sila, no? Umiiyak sila kasi nasasaktan sila. Kasi tinutuwid sila. Merong mga bata na nagtatampo kapag pinapagalitan at pinagsasabihan sila. Pero kung pagnilaya natin, bakit pinapalo ang isang bata? Hindi naman siya pinapalo kapag tama yung kanyang ginagawa. Hindi naman pagagalitan ang isang bata, hindi naman pagsasabihan ang isang bata kung tama yung kanyang ginagawa. Pagsasabihan lamang ang isang bata, papaluin lamang ang isang bata kung mayroon siyang maling ginagawa sa kanyang sarili, sa kanyang buhay. At madali nating gawin ang pagtatama at pagmamali at pagtutuwid sa pagkakamali ng ating kapwa. Lalong-lalo na sa mga bata. Subalit kapag tayo ay mayroong pag-iisip na, at talagang tumatanda na tayo, no? Kuminsan napakahirap punain ang pagkakamali at pagkakasala kahit ng ating minamahal. Kaya nga ang ating mapagbasa at ang ating ebanghelyo ay nagtuturo sa atin at nagpaalaala sa atin kung ano ang makarapat-dapat nating gawin. Bakit kailangan na ituwid? Bakit kailangan na i-correct? Bakit kailangan na itama ang pagkakamali ng ating kapwa? Sabi ng ating unang pagbasa, kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kaniyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kaniyang kamatayan. Narinig nyo? Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at hindi mo ito ipinaabot sa kanya, mamamatay nga siya sa kaniyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kaniyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Kaya, importante na punain at itama ang ating kapwa na nagkakamali at nagkakasala dahil mayroon tayong pananagutan. Kapag siya'y nanatiling gumawa ng masama,
hanggang sa kaniyang kamatayan. Subalit, kapag siya ay ating itinuwid at itinama, ngunit hindi siya nakinig sa atin, oo, mamatay siyang makasalanan, ngunit wala tayong pananagutan. Dahil, sinabihan naman natin siya Pinaalalahanan natin siya sa kanyang pagkakamali at pagkakasala. Ang problema lang, kapag hindi natin siya sinabihan, hindi natin siya itinuwid at itinama, at nanatili siyang makasalanan, kapag siya'y mamatay, meron tayong pananagutan. At ito ay magawa lamang natin kapag tayo ay merong pag-ibig at pagmamahal. Kaya nga ang sabi ko, ang totoong pag-ibig ay handang ituwid ang pagkakamali kahit ito'y masasaktan. Kasi mahal mo siya Ayaw mo siyang manatili siyang nasa kasamaan. Kaya bahala na masaktan siya, masira ang iyong pagkakaibigan. Basta ang importante, sinabihan natin siya. Pinaalalahanan natin siya. Itinama natin ang kanyang pagkakamali at pagkakasala. At ang ating ebanghelyo ay nagturo sa atin ng proseso, tamang proseso, kung ano ang dapat nating gagawin sa pagtutuwid at pagtatama. Sabi ng ating ebanghelyo, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Mag-heart-to-heart talk kayong dalawa. Mag-usap kayo ng mabuti. Kayong dalawa muna ang mag-usap. Kung maayos inyong dalawa, very good. Pero kung hindi ninyo maayos at hindi siya makinig sa iyo, magsama ka ng mamamagitan. Magsama ka ng mediator na mag-mediate mo, pumagitna sa inyong dalawa. Ibig sabihin, hindi pala tayo hihinto hanggang hindi natin ma-resolve ang problema. Hindi natin maayos ang nasirang relationship. Kapag hindi natin kaya na tayo lang, maghanap tayo ng makakasama na pwedeng mamamagitan upang pakinggan ang dalawang panig. At kapag hindi nakinig sa nanamamagitan, magdala pa tayo ng marami pa. Dalhin natin sa ating community. Tapos ang ating community ang mag-uusap kasama siya kung paano natin i-resolve ang mga problema. At kapag kapag nagawa na natin ang lahat na ginawa natin upang maayos ang nasirang relasyon dahil sa hindi pagkakaunawaan, wala na tayong magawa doon. Kasi talagang ginawa naman na natin lahat. We expose all possibilities. Subalit talagang hindi na pwede. So wala na talaga tayong magawa nun. Alam na yun ng Diyos na gumawa tayo ng mga paraan upang magkaroon ng pakikipagkasundo at ganap na kapayapaan. Subalit mga minamahal na kapatid, nakakalungkot na itong proseso na itinuturo sa atin ng Panginoon ay hindi natin sinusunod. Kung minsan sinushortcut natin. Halimbawa, kapag ang mag-asawa ay mag-aaway, kung minsan pati kapitbahay ay nadadamay. Ang kanilang problema ay ipinagsisigawan nilang dalawa. Pati kapitbahay, nalaman nila kung ano ang problema ng mag-asawang iyon sa araw na iyon. Tapos kung minsan, sinushortcut natin. Ipabarangay natin kaagad. Hindi pa nga kayo nag-usap. Ipabarangay natin kaagad. Tapos kapag hindi, ang masahol pa sa ating panahon ngayon, problema ng mag-asawa, problema ng magkakapatid, pinupost sa social media. Buong mundo at buong daigdig
nalaman kung ano ang problema nilang magkakapatid. Na kung minsan, mas simpleng bagay lang naman sana, na hindi dapat i-post. Problema ninyo yan. Kayong magkakapatid, kayong mag-asawa, problema ninyo, ipinost nyo sa Facebook, ipinost nyo sa social media. Hindi lahat ng mga tao pinagpiestahan. Tapos mayroon tayo kung minsan na mamagitan, akala natin mamamagitan. Sumusolsol pa, gumagatong pa, dinadagdagan pa, kaya hindi naaayos ang mga problema. Yang gulo-gulo na ng ating buhay. Marami na tayong mga problema. Hirap na tayo. Economically, hirap na tayo. Upang matustusan ang ating pang-araw-araw na pamumuhay. Lalong tumataas ang presyo ng bilihin. Pinakamurang bigas, hindi na 20, 50 na. Kayo kasi naniwala na 20. O, tingnan nyo. Hirap na hirap ang ating kalagayan. 200 plus na ang kilo ng kamatis. Isang piraso, biro mo, 10. Bigas ang pinakamura, 50 pesos. Kung 5 ang iyong anak, ang 1 kilo ay hindi kasya sa loob ng isang araw. Tapos dagdagan pa, i-post mo ang iyong mga problema sa Facebook, pinagpiestahan ka ng maraming tao, dagdag stress, dagdag gulo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At hindi ito ang gusto ng Panginoon para sa atin. Ang gusto ng Diyos ay maging mapayapa, maging maayos, maging kaaya-aya ang ating buhay. At dahil sa Kanyang pagmamahal, tayo ay Kanyang pinaalalahanan na tayong lahat ay mayroong pananagutan sa bawat isa. Na kung mayroong problema, kung mayroong hindi pagkakaunawaan, huwag naman i-social media. Huwag namang i-marites kaagad sa ibang tao na kung minsan hindi nila alam kung ano talaga ang nangyari. Tapos sila rin ay magkukomment, dadagdag, babawas sa istorya, lalong gumugulo ang ating buhay. Kung makaya nating mapag-usapan na mag-asawa, pag-usapan natin. Kung hindi natin kaya, hingi tayo ng tulong ng iba para maayos ang gusot ng ating hidwaan at problema. At kung na-expose na natin ang lahat ng pamamaraan, manalangin. Hingiin sa Diyos ang biyaya upang tayo ay gabayan. Na sana palambutin ang mga matigas nating mga puso. Na hindi sana galit, puot at sama ng loob ang papahariin. Bagkus ang pagpapakumbaba, pagpapatawad at pag-uunawa. Nang sa ganun, magkaroon ng kapayapaan ng ating kalooban at maging mapayapa at mahinahon ang ating pang-araw-araw na pamumuhay. Bahala na saging, basta labing-labing. Ano ang gagawin natin sa hamon at litson? Dahil parang tigre at leon. Bahala na kahit mahirap ang buhay, basta maging maayos, mapayapa ang ating relasyon at ugnayan sa bawat isa. Kung mayroong problema, ating pag-usapan. Kung mayroong mga gusot, ating gawa ng paraan. Kung sabi ko na, huwag tayong mag-away-away. Palagi lang magkaisa, magkakaunawaan at magpakumbaba. At higit sa lahat ay magmamahalan. Dahil lahat tayo ay may pananagutan sa bawat isa. Walang sinuman ang nabubuhay para sa kaniyang sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa bawat isa. Upang magkaroon ng ganap na katiwasayan, mahinahon at mapayapang buhay. Amen. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parilito at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mapagpatawad ang ating Panginoon sa kabila ng ating makasalanan at pagkukulang. Ipanalangin natin sa Amang Mahabagin na ganito rin ang maging pakikitungo natin sa ating mga kapatid na nagkakasala at nagkakamali. Manalangin tayo at ating sasabihin, Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang Santo Papa, ay pagkalooban mo ng pusong kumakalinga sa mga makasalanan nang sa gayoy masalamin sa kanila ang mapagpatawad na puso ni Jesus. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga hukom, mga kawal, mga pulis at mga bantay sa mga piitan ay maging tapat sa pagganap ng kanilang tungkulin sa batas. Igalang nawa nila ang dignidad ng bawat tao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga makasalanan at mga naliligaw ng landas ay magbalik loob at humingi ng kapatawaran sa Panginoon at makatanggap ng pagkalinga mula sa kanilang pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Naway yakapin mo, O Diyos naming Ama, ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Panatagin mo ang aming makalooban at hilumin ang mga sugat ng aming puso. Hinihiling namin ito sa iyo na nabubuhay at naghahari kasama ni Jesucristong anak mo. Amen. Magsiupo po tayo.
Sumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan na iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinuraran ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas na sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangin mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
itinumi, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco ang aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Pinili ka, hinirang upang mahalin, nang mamunga't bunga mo'y panatilihin. Umayo ka, mamunga ng masagana, kagalakan walang hanggang ipapamana. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan,
makababaan. Ang ibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagidapatin mong kami makapakinabang sa buhay na iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay. Bilang aming tagapamagitan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makailang pagkalinga mo, siya nawa. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, Eucharist Ministers, Ministry of Altar Server, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa ating pong naririto ngayon, at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Atin din pong pasalamatan ang sponsor ngayon ay ang San Roque Chapel. Susunod po, ang sponsor po ay ang San Juan Bautista Chapel. Paalala po, para sa mga mass intentions, mayroon po tayong cut-off time para sa pagpalista. Ito po ay 10 minuto bago ang ikasiyam ng umaga o bago mag-umpisa ang misa. Limitahan lamang po sa 5 pangalan ang inyong intention. Mangyari lamang pong pumila at magpalista ng personal sa commentator upang ma-check ang mga pangalan. Patuloy po nating suportahan ang ating isang program
sa pamagitan ng pag-alay ng bigas na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Gayon din po, ang ating balikhandog at ang mga donasyon para sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Mga pasasalamat, naging matagumpay at makahulugan ang ating mga paghahanda at pagdiriwang ng kapistahan ng ating mahal na patrona, ang Our Lady of the Sacred Heart, dahil sa ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagdadamayan sa bawat isa. Tunay ngang buhay na buhay ang ating munting sambayanan dahil sa ating pakikiisa at pakikisangkot sa iba't ibang gawain. Kaya sa pagkakataong ito, nais nating ipahayag ang ating taus-pusong pasasalamat in behalf ng ating chaplain sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, Father Sammy, Patriarcha MSC. Nais naming ipaabot ang mga pasasalamat. Una, sa ating LGU officials, pinangungunahan ni Mayor Dale Along Malapitan para sa ating musiko sa ating prosesyon. Pangalawa po, ganon din sa mga barangay officials ng Barangay Baisa, Barangay 158, Barangay 159 at Barangay 161 sa lahat ng suporta at pagtulong, lalo na sa pag-ayos ng daloy ng trapiko sa ating motorcade at prosesyon. Special na pasasalamat sa lahat ng taga-Barangay 159 na pinangungunahan ni Kapitan Jimmy Labing-Isa sa pagpapahiram ng Bayanihan Covered Court para sa lahat ng ating mga activities, lalo na ang ating paliga hanggang ngayon sa araw ng ating kapistahan. Sa ating mga family sponsors, benefactors, and donors mula Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibang bansa na nagbahagi ng kanilang mga biyaya. Sa ating mga donors, sa ating paliga, lalo na kay Edwan, Kagawad Carlo Labing-Isa, at Kagawad Jorwel Oye Longalong. Sa ating mga flower sponsors ng ating novena at ang ating kapistahan, sa ating prosesyon at motorcade, Ma'am Joy Flores and family, Michael B-Boy Pasinos and family, Rafi and Imalen Dichela and family. Sa nag-ayos ng imahe ng ating patrona, Our Lady of the Sacred Heart, na napakaganda, Brother Hosea at Albert Foronda. Sa nagpagawa ng mga magandang korona ng ating imahe, Mel David Orby. Sa Robert Science Display and Services para sa paggawa ng ating arko sa bayanihan at sa stage na ginamit natin sa ating mga novena nights. Sa MG Pro Sounds and Light System, kay Mr. and Mrs. Robert and Welma Kasuway sa pagpapahiram sa ating mga lamesa, Nanay Cora Bakatan and family sa pagpapahiram ng sasakyan para sa ating procession at motorcade, at kay Kagawad Alex Maningas and family sa catering and foods. Salamat sa ating paliga, Big Night, Pasumba ni Maria at Barangay Nights. Sa mga diocesan priests and brothers ng Diocese ng Caloocan at sa mga MEC priests, brothers and workers sa ating basketball friendship game. At ng mga kaparian na nagbahagi ng mga pagninilay at nanguna sa banal na misa sa araw ng novena. Sa St. Francis of Assisi at Santa Clara Parish, ang ating Mother Parish, sa pamumuno ni Father Bench Balsamo at Father Ray Maldo,
katuwang ang PPC sa pamumuno ni Ma'am Lucy Tan sa patuloy na pagsuporta at pagtulong. Sa ating mga cluster heads ng Cluster Hope, Love and Faith, at sa ating mga chapel leaders at members ng 12 chapels na talagang todong-todo ang pagsakripisyo, pagpatulo ng pawis at dugo, pagpuyat upang maayos ang lahat ng mga gawain at matugunan ang lahat ng mga pangangailangan natin. Galing alaga ninyo. Salamat din sa lahat na tumulong sa paglilingkod. Ang music ministry, lalo na kay Brother Al, MEC, kay AG, Ev, Casey, and Marge, sa Ministry of Lectors and Commentator, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Usherites, Greeters, and Collectors, Ministry of Altar Servers, and Social Communication para sa ating FB Live streaming. Salamat Kuya Jess, Marfy, Bane, Renren, Loloy, Tay Bernard, and Tatay Odi sa lahat ng mga sakripisyo at tulong para maayos ang ating mga paghahanda. Pasalamatan din natin ang ating mga kaparian na MEC at iba pang mga pari from other religious congregation na kasama natin sa ating kapistahan. Pasalamatan po natin ang namuno sa ating banal na pagdiriwang, Father Romel Bribanyo, ang ating BEC Diocesan Priest Coordinator. At kung meron kaming nakalimutan na i-mention, basta mula sa kaibuturan ng aming puso, salamat ng marami. Salamat sa lahat ng nagbahagi, nakaisa at tumulong upang maging matagumpay ang ating kapistahan. Salamat sa ating Diyos, sa lahat ng mga biyaya at kagandahang loob na ibinigay sa atin. Salamat sa ating patrona, Our Lady of the Sacred Heart, sa paggabay at pagtulong sa atin. Salamat, Ma'am Mary. Salamat po at magsitayo na tayo. So muli, maraming salamat sa lahat na tumulong, sumuporta at nakiisa upang maging matagumpay ang pagdiriwang ng ating kapistahan. At muli, paalaala, mayroong pagpupulong tayong mga leaders mamaya alas 3 doon sa Woodcraft Bayanihan para pag-usapan natin ang pagdating ng ating obispo. At ang lahat ay inanyayahan po namin na sa Sabado, alas 8 ay sasalubungin po natin ang ating minamahal na obispo. Dito po siya. So maglinya po tayo niyan. Magdala po tayo ng ating flaglets para i-wave pag-welcome sa kanya. No? So maglinya po tayo papunta doon para pagdating niya ay marami tayong sasalubong sa kanya. No? Tapos pagbaba niya, magmano po kayo. No? Tapos mamigay tayo ng snacks. Tapos ang mga officers ay manatili dahil sila yung kakausapin. Tayo ay ang kausapin ni Bishop. No? So mayroong magsasalita, mayroong dapat tayong ipaabot sa kanya kung ano yung mga ipaabot natin. No? So i-finalize natin mamaya kung ano ang magagawin. Pero yung mga tao, yung mga walang gagawin sa Saturday, so maaga pa po naman yon, mga 8 o'clock to 8:30, ay dito po tayo, no? Sama-sama nating salubungin ang ating minamahal na obispo. Paggawa po tayo ng tarpaulin po diyan, lagyan din po natin ng dekorasyon diyan sa labas para maging kaaya-aya ang kanyang pagdating dito sa ating bodega. No? So muli, maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday!